Bago nyo ikabit ang piston ring ay nagsusukat din ba kayo ng ring gap mga boss? So ang video ko ngayon ay para sa mga baguhan lamang dahil may isang tao dito na nagsasabi na hindi na daw kailangang sukatin pa dahil may model naman yan. Ang masasabi ko lang para sa mga katulad ko na hindi nagsusukat ay diskarte nyo naman yan at pasensyahan na tayo dahil nagsusukat talaga ako. For future references kasi itong ginagawa ko mga boss. So ngayon ang oil ring muna ang ating susukatin. Importante na masukat talaga ang ring gap ng isang piston ring mga boss para malaman natin ang clearance nito, kung pasok pa ba sa minimum at maximum clearance or di kaya baka sobrang sikip ng clearance ng ring na isa din sa dahilan na mabilis ang pag-init ng makina. Kung lagpas naman sa maximum limit ang ating clearance ay magiging sanhi ito ng malakas na pagkonsumo ng engine oil at itong tinatawag na engine blow-by. So gamit ang pillar gauge ay masukat natin ang clearance ng ating oil ring. Pagpasensyahan nyo na, medyo luma at kinalawang na ang ating pillar gauge. May mga desired measurement reading po yan sa inches at saka sa millimeter mga boss. So natapos na ang ating oil ring, sunod naman natin ang second compression ring. Tandaan mga boss, ng ating mga piston ring ay meron niyang mga marking. Kung saan ang marking, yan yung top position niya. So bawal yang baliktarin pailalim. Ipasok ang ring sa liner, tapos salpakan ng piston para sa tamang level nito. So dahil sa brand new ang ating liner, ay sa top position lang ng liner, kukunan nito ng ring gap. Ngayon hanapin dito sa pillar gauge kung saan yung petals na mas sakar or fit na fit sa clearance ng ating piston ring. Yung tipong hindi mahigpit at hindi rin maluwag. Isunod natin itong top compression ring. Meron din yung marking mga boss. So kailangan naka-top position din itong mga markings. Isalpak ang top compression ring sa ating liner. Tapos lagyan naman ito ng piston para sa tamang level nito mga boss. And then isunod na sa pagsukat ang ating clearance gamit ang ating pillar gauge. So pagkatapos makuna ng clearance ay ilista naman natin lahat ng nakuha natin na clearance sa ating piston ring gap mga boss. From cylinder number 1 to cylinder number 6. Tatlong piraso na mga piston ring. At ito na nga yung ating nakuha na clearance sa lahat ng piston ring mga boss no. So pagkatapos nito ay maglalagay din tayo ng marking. Pero bago yan mga boss ay papakita ko muna ang aking dalawang kasamahan dito sa gilid ko habang ako'y busy dito sa pagsusukat. Sila naman ang nakaariglo or nakatungga dito sa paglilinis at paglalaping ng cylinder head. So set aside muna natin lahat ng mga lista at maglalagay tayo ng marking sa ating liner number 1, 2, 3, and 6. Importante itong mga numbers na to mga boss para hindi magkabaliktad-baliktad ang ating mga piston ring at ating piston at ating liner sa pagsalpak sa ating block mamaya. So ngayon ay susunod ko sa pagkabit itong ating piston ring sa ating piston. Gamit lamang ang liner at kahoy nito mga boss no ay papatayuin natin itong ating piston. So una natin ikabit itong ating oil ring expander. So kung makita nyo yung kaputol ng ating expander ring mga boss no, ayan. So bawal yung ma-align dito sa ating oil ring na gap niya mga boss no. So kung makita nyo dyan ko nilagay ang gap ng ating expander ring. So itong ating oil ring sa makina na to ay walang marking. So ibig sabihin lang nun, kakilatisin natin kung saang matulis na gilid dito. Pero parehas lang siya mga boss, kaya ibig sabihin kahit saang posisyon ng ating oil ring ito makabit. So tulad ng sinabi ko kanina, kailangan opposite direction itong gap ng ating oil ring at itong gap ng ating expander ring. So ayan, perfect na, nakabit na siya mga boss no. So ngayon isunod naman natin ang second compression ring. Meron yang marking mga boss, ayan kitang kita sa camera natin. So kailangan naka-top position ang marking na yan pagkabit natin dito sa ating piston ring groove. So dahil sa medyo matigas na tong ating second compression ring, ay gamit na ako dito ng pang sikwat ng ring gap na stopa lang mga boss no. So ayan, perfect, nakabit na. So ngayon dito na tayo sa panghuling piston ring, ang top compression ring. Meron din yung marking mga boss. So matigas din tong sikwatin, kaya gagamit din tayo ng stopa nito para mas madali lang at hindi tayo masugatan. Bali alternative na special tools lang tong ating stopa mga boss no. So kung mekaniko ka, nakagamit ka na rin ba nito at taga saan ka? Please comment down below. So natapos na tayo mga boss at maglalagay tayo ng konting oil para hindi ito kakalawangin at iset aside muna natin yung piston number 1. So kukumpletuhin natin lahat ng piston mga boss no. At mag-shoutout ako sa aking mga solid fans, subscribers and followers. Maraming salamat sa inyong suporta mga boss at sa tiwala nyo sa aking mga video. Marami pa tayong i-upload na tutorial kaya please like, share and follow. God bless.